Sir, bakit pag kino-compute mo ang 10 years versus 20 years para sa pension, bakit konti lang ang difference? Interesting question from sir about GSIS Basic Monthly Pension. Bakit daw maliit lang ang difference sa 10 years or 15 years and 20 years if i-compute natin ang basic monthly pension? Sige po, sir. I will answer your question in a direct, concise, and with example. Let's get started. Unang-una, sir, let me emphasize. Pag sa GSIS po tayo, sir, 15 years po ang minimum na requirement para mag-qualify ka sa basic monthly pension mo at age 60. Hindi po 10 years po, sir. Ang 10 years po is sa SSS po yan. Sa GSIS, 15 years. In other words, if mag-compute tayo ngayon, 15 years yung basis natin and 20 years. Tingnan po natin kung maliit nga talaga ang difference sa basic monthly pension if i-compute po natin. Alright? Ito na po. For example, si Mr. A has basic salary of 44,460 and 15 years of PPP. While Mr. B has basic salary of 44,460 but with 20 years of PPP. So in other words, friends, pareho lang po ang basic salary ni Mr. A tsaka ni Mr. B. 44,460. Ang difference lang po nila is yung PPP, si Mr. A may 15 years, while si Mr. B may 20 years of PPP. Alright? So may formula tayo paano kunin ang basic monthly pension. Ang formula na ito is galing sa GSIS website. So yan po ang formula, 0.025 times average monthly compensation or AMC plus 700 times PPP. Ayan po. So standard ito, 0.025 times, halimbawa si Mr. A, 44,460 na ang average monthly compensation niya. Ibig sabihin, yung last 3 years niya po na sweldo, i-divide by 36, yan po ang maglabas, no? 44,460, halimbawa lang. Plus 700 times PPP, 15 years. So, proceed tayo sa multiplication. Unahin mo natin sa gitna. Kunin natin yung sum muna bago tayo mag-proceed sa multiplication. So, yan po. 0.025 times 45,160 times 15 is equal to 16,935 for Mr. A. Yan po ang basic monthly pension niya for lifetime at age 60. On the other hand, kay Mr. B, yan sa baba, basic monthly pension. So, follow lang tayo sa formula. Ang basic monthly pension ni Mr. B is mas malaki konti sa kay Mr. A. 22,580 po ang basic monthly pension niya. So, indeed, medyo maliit lang po ang difference. Tama po si Sir, yung observation niya kanina. So, paano palakihin ang basic monthly pension ni GSIS member? Answer, simple lang po. Pag maglaki po yung average monthly compensation natin, yan po ang isa sa factor na maglaki po yung basic monthly pension. Diyan talaga natin makikita ang malaking difference. If ma-promote tayo sa trabaho, as a result, maglaki po yung basic salary natin and average monthly compensation. Basic salary kasi ang binabasihan sa average monthly compensation. Alright? So hope na nasagot ko yung question nyo, sir. Thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.